I thought some time alone was what we really needed. Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel. At ito ay ang episode 5 ng ating serye ng World Grave Tour sa Amerika. Sa yugtong ito, tayo nag-ikot sa iba pang mga sementeryo dito sa New Jersey upang maghanap ng mga kilalang individual gaya ng mga dating mga artista sa pelikula, musicians at mga singers na nakalibing dito sa George Washington Memorial Park sa township ng Paramus sa Garden State ng New Jersey. Ang George Washington Memorial Park ay tinatag noong pang 1939 na matatagpuan sa township ng Paramus sa New Jersey. Ito ay may 30 kilometro mula Times Square sa Manhattan, New York o 43 kilometro mula Newark Liberty Airport sa New Jersey. Halika't sumama kayo pang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang recording artist, songwriter at music producer na naglabas ng maraming kanta noong 1970s hanggang early 2000. Matatagpuan sa ibabang bahagi ng George Washington Memorial Park ay ang lugar ng mga kolumbaryo at ang huling hantungan ng songwriter, music producer at soul and R&B singer na si Luther Vandross. Si Luther Ronzoni Vandross Jr. ay sinilang sa New York City noong ika-20 ng Abril taong 1951. Siya ay isang Amerikanong recording artist, songwriter at music producer na nagpasikat ng ilang mga kanta noong 1970s hanggang early 2000, kabilang ang I'd Rather. Luther Vandross! Some time alone was what we really needed. And this time it hurt more than it helps, but I couldn't see that was the end of a beautiful story. I'd rather have bad times with you, good times with someone else. Rather be beside you in a storm. Si Vandross ay nagsimula sa music industry noong taong 1972 at naging backup singer nila Roberta Flack, Chaka Khan, Ben E. King at marami pang iba. Taong 1973 nang mapasama si Vandross sa album ni Dolores Hall at makaduet sa ilan nitong mga kanta kabilang ang Who's Gonna Make It Easier For Me. Si Vandross ay nakilala sa ilan niyang mga sumikat na kanta kabilang ang 1981 Never Too Much kung saan siya ay nahiram para sa Best New Artist at Best Male R&B Vocal Performance sa 1982 Grammy Awards. 1989 Here and Now kung saan siya ay nagawaran bilang Best Male R&B Vocal Performance sa 1991 Grammy Awards. 1994 sa kanyang version ng Endless Love kasama si Mariah Carey kung saan sila ay nahirang para sa Best Pop Collaboration with Vocal sa 1995 Grammy Awards. My love, only you in my life, only thing that's around to share my love with you. 2002 I'd Rather na napasama sa 2002 Billboard Hot 100 Songs. Ang kanyang huling recorded song ay ang Dance With My Father na na-release noong taong 2003 at nag-number 1 sa Billboard chart noong taong 2003 at 2004.
Noong Enero taong 1986, si Vandross ay nasangkot sa isang aksidente sa daan habang minamaneho ang kanyang 1985 Mercedes-Benz convertible kasama ang dalawa pa sa Hollywood Hills sa LA. Si Vandross ay nagtamo ng broken ribs, broken hip at mga bruises at agad na sugod sa Cedars-Sinai Medical Center sa LA. Si Vandross ay may sakit na diabetes at hypertension at noong ika-16 ng Abril taong 2003, siya ay nakaranas ng matinding stroke at nakomatos ng halos 2 buwan. Ang kanyang huling public appearance ay sa The Oprah Winfrey Show noong Mayo taong 2004. Wanted to say your many fans literally standing in prayer for you. I want to thank them for even caring. It's a wonderful feeling. Si Vandross ay pumanaw noong unang araw ng Hulyo taong 2005 dahil sa atake sa puso habang nasa JFK Medical Center sa New Jersey. Siya ay 54 na taong gulang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa huling hantungan ng iba pang mga kilalang individual dito sa Amerika. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa iba pang sementeryo sa Pilipinas sa ating pagbabalik. Salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad worldwide.